Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Title, NBI titistigo. National Bureau of Investigation handa raw tumistigo ukol sa umano'y banta ni VP Sara Duterte kay President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, at dating House Speaker Representative Martin Romualdez. Abangan ang mga detalye sa panayam kay NBI Director Melvin Matibag sa unang balita. Ayan. So, hearing na naman nila sa Merkules, April 29. So ito, matibag ulit ang kanilang star witness. Una, Madriaga. Pangalawa, Trillanes. Ito naman ngayon, pangatlo, NBI Director. Go, go, go! Tingnan natin ang nag-react ha. 8,400 nag-react, 7,000 tumatawa, 85 ang galit, 1,200 lang ang nag-like. So anong percentage niyan? Nasa 15% lang ang naniniwala or natutuwa itong pagtistigo ng NBI. 85% tinatawanan lang sila. Basta tayo sa mga comments. Nad sa Larva, NBI sa flood control, may lead ba kayo? Gakachur, Digital Arts. Only in the Philippines, the investigative body is the one who will testify. O ano? Dapat ito, nag-iimbestiga lang eh. Sige lang, walang problema. Juanito Mangalaw, NBI dating investigative, ngayon witness na. Only in the Philippines. Tanya Cortez, full force. Ha ha ha. Inday for 2028. Riplam, may ganon ba? First time I heard it. NBI as witness. Ako rin. Desperado na sila siguro eh. Wala na silang ibang witness. John KLJ, hindi nila naintindihan context nung sinabi ni BP noon na pag may nangyari sa kanya, si BBM may pakana noon and nagbibili na siya. If may mangyari sa kanya, alam niya kanyang sino. Okay, ganito lang, konting review. May napakagandang paliwanag, isang batikang abogado, Congressman Rufus Rodriguez, law din ito sa isang college. San Beda ba yun? Basta, ang galing na abogado ito, kongresista. Malaking diferensya, sabi niya, threat with a condition and conditional threat. Ano yung example ng threat with a condition? Gogorgorin kita kapag hindi mo ako bigyan ng 1 million pesos. O parang ransom. So yun, mayroong threat. Ang condition is yung 1 million ibigay mo. Pag hindi, may mangyayari sa'yo. Yan. That is punishable according to Congressman Attorney Lodin Rufus Rodriguez. Pwedeng kasuhan yan. Threat with a condition. Kailan kung conditional threat, sabi niya, ang example ng conditional threat, yung pahayag ni BP Sara, kapag may nangyari sa akin, yun ang kondisyon. Eh, ito rin ang mangyayari sa'yo. So, yung ganong pananalita, wala daw yun. Not counted. Dahil kailangang mamamatay muna siya, magurgur muna si BP Sara, bago maisakatuparan yung kanyang threat. Eh, buhay pa naman si BP Sara. As simple as that. Sige. NBI naman kaya. Di sige. Ay, nako. Nakakatuwa itong nangyayari sa atin.
Wala na bang mas matino? Ang NBI as an institution, ulitin natin na huwag nating idamay ang buong NBI. Sa experience ko, mga professionals yan. Marami akong kaibigan. Nung bago ako nag-retire, basta, may mga civilians na kilala ko, may mangyari sa kanila, ayaw nilang magsumbong sa pulis. Sabi, ayoko sa pulis, sir. Wala akong maasahang mabilis na aksyon yan. Gusto namin sa NBI. Ganon ang aking experience. Kasi nga, once na lumapit ka sa NBI, makakaasa ka. Meron talagang gagawin. Yung pamangkin ko na scam, ayaw niya sa pulis. Uncle, gusto ko NBI. O sige, may kontak ka. O. Nagkataon, may mga kakilala kami. Mayroong regional director ngayon ng NBI. Kababayan ko, dati kong estudyante nung maestro ako sa high school. Mga matitino. But then, itong director nila ngayon, wala na. I'm sorry. Opinion ko lang ito. Wala akong tiwala. Yung previous director, si Director Jaime Santiago, yun ang mga matitino. Sayang, hindi siya nagtagal. Irrevocable resignation. Bakit? Mayroon siyang nakikitang hindi nangyari sa bureau. Ayaw niyang mamansa ng pangalan niya, kaya umalis na lang. So ito ngayon, nakakapagtaka, nung biglang nag-announce si BP Sara, natatakbo siyang presidente sa 2028. Yun, yung pumalit kay Director Santiago na, nakalimutan ko, Magno ata yun, career service officer ito ng NBI. Okay na sana yun dahil matagal na siya sa NBI. Bigla siyang pinalitan, inilagay itong matibag na dating DDS na isa number 1 critic ni BP Sara. Oh, inilagay ngayon. So ano ngayon? Di to me kaduda-duda ang NBI director nito. But no problem. Sarsuela drama sa hearing sa Kamara, no problem. Ang tunay na labanan ay doon sa trial sa Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang yero nga ipanghatag sa mga tao na po unsi kapamilya sila. Matagaan og yero. Og tuwa ang baong ilang kargahan. Si Chinibel, si Aritin, si Titing, tigsalin mo kain ka na. Naman yan! Kanapon ulang. Muna ni ang mga lansang nga ilang nakuha. Og karon mo na ni ang ikarga lang niya og motor ang iya tungod kay puno na kay ang bao tungod kay unsi sila ka pamilya. Duha ka bao-bao. Og karon abot na gyud ang yero sa gitabang sa mga tao. Og karon abot na gyud ang yero nga ikaduha nga bao. Og karon mao na ni ang atupnente sa natagaan na mo og yero. Lata na gid ka ayo. Pila na din nente ka tuig imong balay? 30 na. 30 na katuig.
Pat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga natagaan ako. Kuan, nabuslot na ang atok. Salamat ante.